grabe yung pinagbago kasi dahil sa Kalingap, nakapag-college ako. Nakapag-college pa ako kasi alam mo po yung parang may hope ka ng pinanghahawakan eh. May hope ng Kalingap, sila na yung hope mo eh. Tapos privilege na matulungan ka. So, dahil po sa Kalingap, yun, parang nagkaroon ng goal yung ano ko, Buhay mo. pag-aaral ko. Parang may ano na, may ladder na. Kumbaga, nasa hukay ako, tapos that time na parang senior high school ako, wala talaga. Nasa hukay ako, tapos biglang may ladder na parang lumabas na parang akitan ko para umangat ako. Tapos, true Kalingap, yun. Talagang grabe yung ano. Impact sa'yo. Yeah. Positive impact sa'yo, grabe. Opo. Tapos, syempre yung ano, yung ano, natulong nila, pan-tuition. Yan, pagsama-sama ko kila Kuya Rab. Libre kain din yun, syempre. Oo, nakakaano din ako, di na ako maluto. Oo, di na ako makain. Titisin ko lang isang araw na walang kain. Tapos yun, sa tulong ng Kalingap, kaya nagka-laptop ako through Kalingap, tapos ginamit inano yung mga sponsor po. Kaya grabe po ang ano, salamat. Ano, si Kuya, mabuti siyang ano, mamamayan. Yeah. Ano siya, care siyang masyado, ma-care siyang masyado sa mga kasama niya. And syempre hindi siya nakakalimot kay Lord. Yun ang Yan napakahalaga. ang maganda kasi sa kanya kasi nakasandal siya sa Panginoon Diyos. Yeah. Yan ang maganda kay Kalingap Rab. Kaya lalo pinagpapala siya. Itong observation ko based sa parang pangasar. Ano man po, actually nasanay na din ako kasi wala man po tayong magagawa pag ano, ginaganyan kanila. Ang kailangan mo lang gawin is mas maging ano ka, mas maging matatag ka. Tapos syempre dyan, pag matatag ka na parang hindi ka na syempre sila na yung parang titigil dun. Ma-realize nila na ma-realize nila, may nakakatawa ba? May dapat ba nga? Saka bro, idagdag ko lang. Kapag ka nasa tropa ka, hindi ka titigilan. Kasi ibig sabihin nun, kaya inaasar ka, Tinitignan yung tropa ka. kapatagan mo. Tropa ka eh. Kasi kung di ka na inaasar o di ka na kinakausap, punta ka na. Di ba? Ang ano ko man po dito, parang tinitake ko siya as a challenge. Yes. Challenge sa akin kung hanggang saan yung pagpapaka-humble ko, yung humility ko, yung patient ko when it comes to pressure. Saka sa pakikisama. Yeah. Doon yung pumapasok yung lawak ng pangunawa bro. Kaya ano lang tayo. At syempre, ano pa? Ay naano ko man po lagi, binabanggit ko nga lagi si Kuya Val po. Kasi syempre at siya naman po bagang father ng Kalingap. Without Kalingap but wala naman tayong lahat po baga dito. Kaya yun, sabi ko lang kay Kuya Val, anan mo na ako, bigyan mo ako ng kape. Joke lang. Inaano kasi yung tig-enders ko po ba yan? Kasi Ang alin, ng BSM? yung BSM. Yan. BSM Sa ka ano din, ko sa Ibig sa sabihin YouTube. promote mo. Yeah, kahit wala kang pero Kuya Val, kape lang. I-enders ka pa lalo. In-enders ka man po. Kung ano yung mga na titikman ko na, yung garment. Yeah. Wala naman kung i-enders mo mas kapakinabangan pa yun ng iba. Saka alam mo ba bro kung bakit si Beyonce is na puntahan ni Dr. Love, di ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit? Ay, ako masagot. Oo. Ano po, si Beyonce po kasi ina-obserbahan ko na siya since nung bata pa ako. Wala pa ako sa Kalingap asin. Bata pa talaga. Inobserbahan mo na siya. Opo. Si Beyonce, ganda, maputi. Ayan, maganda, maputi. Tapos yung ugali niya, hindi siya isdul, makulit yung niya. Personality. Hindi ganun ang personality niya. Tahimik lang. Tahimik lang. Makikipag-usap pag kinakausap mo. Hindi mo kinakausap, hindi din siya makikipag-usap. Kaya ko talaga na deserve nito na matulungan. Tapos syempre yung yung status nila. Sa buhay. Nakita ko talaga, doon pa ako lagi natambay sa bahay nila dati. Bata pa kayo, mga bata pa kayo. Doon ka talaga. Doon ka talaga tumatambayan bata pa. Opo, kasi sa dagat sila malapit eh. Oo. Pag naawa din ako dati at pag nabagyo, alam mo yung yung malakas na hangin tapos yung mga alon. Yun nakakawa kasi sila unang naglilikas. Sila ang unang pinaparilikas. Kaya
deserve niya po. Yun po yung ano ko talaga na ina-recommend ko po siya. Natutuwa po ako na Tingnan mo siya unang nire-recommend dati. kay Kuya Edo po dapat talaga siya. Oo. Tapos sobrang busy man din po ni Kuya Edo. Oo. Kaya pinunta na lang namin si Rosan tsaka si Jenny. Mm. Kaya tapos nirecommend ko na lang siya kay Dr. Lab. Kay Doc Lab. Tapos yun. Sunod na. Kaya masaya mo po. Kumbaga naging daan ka rin. Naging isa ka sa naging daan sa successful lang career din ni Beyonce sa pagtulong ni Kalinga Prab sa kanila, no. Kaya proud of you. I proud of you, bro. Unang-una po sa lahat ng NC. Ayan. Gusto ko munang humingi ng tawad kasi yung humingi ng tawad kasi baka mali yung naiisip nila tungkol Yes. sa akin. Sige. Gusto ko humingi ng tawad. Ako na magpapakumbaba. Okay. Humble. Ako na yung magpapaka-humble. Joke lang. Ako na yung hihingi ng tawad kung mali yung naiisip nila sa akin. Yan. Dahil si Beyonce po, tapos yung lolo ni Beyonce, tapos lolo ko is magpinsan. Hindi pala mala yung magkamag-anak kayo. Opo. Okay. Tapos halos close din yung mga ano namin at isang barangay lang po tapos magkapurok lang din. Kaya si Beyonce po is tinuturing ko siya bilang kababatang kapatid. At natutuwa po kay Beyonce kasi hindi siya nag-aano ng ugali, nagbabago. Doon nag-i-improve siya pero hindi siya nagbabago ng pakikisama. Na ganun. Mahihayin kasi siya dati pero ngayon hindi na siya mahihayin pero yung pakikisama niya maayos pa Okay din. na, no? Nag-improve baga yung sa bagay sa marami, di ba? Kasi mas maraming nakakasalamuha and siyempre kagaya ng mga K-boys, di ba, nandiyan parati din. Opo. Na Ibig nakaalis sa mga sabihin, K-boys. walang katotohanan yung mga paratang nila. Opo. That time po kasi nung galing pa ako sa lola ko. Tapos po nagdaan na din ako kasi halos taisan din po baga ako. And nagdaan na din po ako noon. Tapos pinakain naman nga na ako, lagi ko na dun. Pangalang beses ko man yun, halos yung huli ko pa dun, pangalang beses ko pa lang yung punta sa bahay nila. Normal lang yun na kapag may Oo. bisita, papakainin mo. Yes. Tsaka man na din ako sa nila. Malapit man na din po ako sa magulang at po sila Beyonce, Siyempre, po sila. malaking tulong mo na rin sa kanila ay. Oo. Lalo na kay Beyonce nang dahil sa'yo. Ganon ang takbo ng Buhay nila ngayon. Kasi ang ginagawa kong inspirasyon yung ko na yung family ko na Yun, tapos napakaganda ng si Lord. Patrick. Tapos syempre ginagawa kong inspirasyon yung mga successful Yun. na mga tao. Kumbaga na gusto kong mapag-aralan yung kung paano strategy ang ginagawa nila para ako din mas ma-improve pa. So kami pala pinag-aaralan mo rin. Opo, inoobserbahan ko pa ang bawat kilos ng mga nakakasalamuha ko kasi gusto ko ma-adapt yung the way na kung paano sila makasurvive sa isang situation. At saka sa pagbablog, sa pagiging kung paano vlogging. sila makipag-communicate ng maayos. Yes. Na Magalang. walang na-hurt na ibang Oo. tao. Kaya yun po yung inoobserbahan ko sa mga K-boys sa lahat. And natutuan po na yun yung na-obserbahan ko. Pat, salamat. Naputol po yung kwentuhan namin kayo na kasi may nagkaroon kami accident ni Patrick doon sa EDC po, mga kababayan. So salamat po. And siyempre, salamat sa iyo, bro Patrick, sa pagkwento. Salamat. And promote mo channel mo, bro. Yan, subscribe nyo po at panoorin ang aking mga vlog sa YouTube channel tsaka sa page ko, Kapatrick Vlogs po. At syempre sa buong Kalinga po. Ka-Patrick talaga. Kapatrick, K-A, tapos space, Patrick Vlogs. Alright. Salamat, Patrick, bro. Salamat, kuya. Salamat, mga ka-Patrick, mga kalingap. Kalingap tayo. God bless.